Hello. So, samahan nyo ako mag-ipake. So, ito yung mga dala ko bukas. Yan. Table. Chair. Ground sheet. Ba ito? Mga clip. Nature hike na po. Hammock. Selfie. Bucket. Picture ropes and pegs. Another ground sheet and pegs and hammer. Morning mga campers. It's a lovely Friday today. So ito, nabiyahe tayo today. Ito ang ating dala-dala ngayong umaga. So naka-scooter ulit tayo, naka-Aerox. Actually mag-isa lang ako babiyahe ngayon. Mag-isa lang ako sa motor. Si OBR kasi mamaya pa. Yan na ba siya, may pasok pa. So mag-isa lang ako babiyahe. Kasama ko yung mga tropa ko. Dalawang motor lang kami. So this is it. We're going back to Camp Sitio Tangal. Tara, biyahe tayo. Good morning ulit. So hintayin ko lang yung dalawang tropa, si Patrick tsaka yung jowa niya. So ako sa Dunkin Donuts sa Petron. So yeah, update ko na kayo pag babiyahe na. Okay, update lang, andito na si Patrick. Babiyahe na kami maya maya. Tol, may bibigay pala sa'yo. Sticker? Oo. Stickers. Ang cute yun, liit lang. Cut naman yan. Trial lang kasi to. Lang na piso isa. Papayag ba kayo may bayad? Tanga yung pagbili ko dyan. Tara? Banan? Tayo, ano? Over Pampanga na. Oh. Okay, babiyahin na kami. So, balik na lang ako mamaya pag medyo interesting yung daan. Okay, hello guys. Update lang. So, nandito na tayo sa may bandang Valenzuela. Since it's a Friday, medyo madaming sasakyan sa daan. So, estimated time of arrival or ETA natin sa Camp Sitio Tangal is around 12:05 ng tanghali. Okay pa rin naman to. Okay lang yung oras ng alis namin. Pero syempre mas okay kung mas maaga. At least maaga makadating din doon. And most likely kasi sabi, lahat mga nagka-camp doon, mga 3 days 2 nights. So most of the time Friday siguro ang alis. And syempre may mga regular campers na siguro doon matatagal mag-stay. So problema natin dito yung yung pwesto. Pero overall okay naman to. Medyo chill lang din yung biyahe. Sana lang maiwasan namin yung mga traffic dito sa Valenzuela, Bulacan, Pampanga. So we'll see. So, dalawang motor kami ngayon. Kasama ko sila Patrick.
Ang jowa niya. Jowa niya. Kaya nga, sabi ko niya, so OBR, mamayang gabi pa siguro dadating. Hindi may work pa. So, susunod na lang siya doon. Ayan, so, meron tayong bagong tent pala. Meron pala tayong bagong tent na nabili. It's from Mount Peak. Well, nakalagay sa description niya nung bago namin bilhin. Waterproof, pero yung sasabi hindi daw siya waterproof. So. Pero we'll see. We'll see mamaya. Medyo okay lang din naman kasi may canopy naman. Saka think may cover din siyang kasama. Pero malalaman. So yun nga, kaka-Camp Sitio Tangal lang namin noong December 26 hanggang 28 yata. So bakit? Babalik na naman ako. Well, unang-una, sobrang payapa doon. Sobrang accommodating ng mga staff. And I don't know, I think sa lahat ng campsite na pinuntahan ko, parang dun lang ako talaga na-relax ng gusto. Although, hindi ko naman sinasabi na pangit yung iba, like yung River Ranch, like yung Luklukan, De La Montana, Como. Okay naman yung mga yan. Siguro may mga certain circumstance na naka-affect sa experience ko. Siguro, isa-isayin natin sa Bella Montana. Siguro hindi pa kasi ganun ka-kompleto yung mga gears namin, mga camping gears namin. Wala pa kaming upuan at lamesa noong time na yun. Wala rin kaming dalang may power bank kami, pero parang 10,000 milliamperes lang yata yung dala namin. Tapos yung sa Camp Kokomo excuse me, okay din naman yung place, kaso lang yung nga became unprepared. So hindi namin in-expect na sobrang putik pala. Tapos yung nga, akala namin may mabibilan ng mga karne doon. Buti na lang may dala kaming galing sa bahay na karne na minarinade ko the night before. Ayun, ano ba yung sunod? River Ranch. Ayan, sa Tanay. Okay naman doon. Okay doon. Sobrang okay doon. Medyo pricey nga lang. Parang 800 ata per head doon. Kaso nung time na yan, medyo malabo yung tubig sa ilog. Probably baka umulan galing sa taas or upstream. So, medyo brown yung kulay ng tubig ng ilog doon that time na nandun kami. Then next is ayun, nung nag-CST kami December 26-28, sobrang goods doon. 3 days, 2 nights.
Parang alam mo yun, kahit merong kulang sa gamit mo or sa dala nyo, okay lang kasi alam mo yun, yung mga staff sobrang masikaso. Talaga umiikot sila sa buong campsite from time to time. Check sila kung may mga may kailangan, ganyan. And then ito, nung nakaraan, nung nung first week ng January, nag-ano kami, luklukan, camp and chill sa Tanay din. Okay yung place. Kaya lang parang hindi masyadong ano yung mga staff. Sakto lang. Pero busy lang din, maraming guests and all. Kaso sobrang lakas ng hangin. I don't know if it's a regular occurrence dun sa campsite. Pero sobrang lakas ng hangin talaga. Wasak yung pole namin, dalawa. Pole ng canopy. Tapos, nung madaling araw, muntik pang tumupi yung tent namin. It could be due to our tent, pero hindi lang naman din kami yung na ganun na nadali ang canopy and tent. May mga ibang campers din. Good thing na lang din na nag-heads up sila pagdating namin na itali ng maigi yung mga bagay-bagay. Okay, time check tayo. It's 6:40. Nandito na kami sa may Kawayan, Bulacan. Okay yan, so siguro biyahe muna kami. Medyo tinitipid ko rin yung battery. Pero okay naman, may power bank naman akong dala ngayon. So yun, dito kayo sa mamaya mga pre. Okay, update lang. So, dito kami sa may Malolos. Water break muna. Water break muna kami dito. And kakain saglit. Time check, it's 7:24. Sila 4 hours sa biyahe. Medyo maingay dito. Update na lang ako nasa biyahe. Tuloy na ulit natin ang biyahe natin papuntang Camp Sitio Tangal. So still have roughly 186 kilometers to go. Pinailong ko. And ETA natin ngayon is 12:39 PM. So malayo ang Camp Sitio Tangal. Pero sobrang worth it naman pag napuntahan nyo na. Pagdating nyo. So let's go! Medyo mainit na. So meron nagtanong sa akin nung isang araw. Or mga 2 weeks ago, parang sabi, ba't camping ka ng camping? Hindi ka ba napapagod? Pero yung biyahe, tapos pag setup ng tent, after a day or two, liligpitin mo na, tapos babiyahe ka na ng pauwi, sa trabaho. Well, to be honest, nakakapagod siya. Pero at the same time, sa camping ko kasi nararamdaman yung yung putang inang traffic. Sa camping ko kasi nararamdaman yung tunay na relaxation, yung nakakapag-recharge ka mentally. Physically, hindi siguro gaano kasi syempre nga pagod ka rin. Pero yung pagod, di mo siya mararamdaman pag nandun ka.
Siyempre, ano rin, kumaga, reconnect with nature. Bilang ako, mahilig talaga ako sa outdoors. Ay, nahilig lang naman ako sa outdoors. Pero mga around 2013, 2012. Yan, puro mga ano pa yun. Mga hiking, trekking. At ng bundok. Camping nun, siguro mangilan-ngilan lang. And kaya rin napadalas yung camping kasi itong si Patrick, itong kasama natin ngayon, yun din yung trip niya ngayon. So, kumbaga nung nag-aya siya, parang yun yung naging go signal ko na ito na yun. Ito na yung pagsimula ng ano natin, camper era. Mapega na lumipas ang iwanag ng baybayin na lubulong ang huli na parang isang malayong panaginip. Buhangin sa simoy ng hangin, ito ay isang ginito ang tema. Kapangan ng araw habang naglalaro ito na sinag. Helmet down, feel the brush so tight. Ang makina ay umaawit na ito ay isang awit ng pag-ibad. Hibigan sa salamin, pamilya sa paningin. Bawat linya ay atin sa ilalim ng langit ngayong gabi. Lalo ang gulong ang inikot. Pakiramdam ng mundo ay maliit. Brotherhood rights, nakuha namin lahat. Pulong ng hangin sa dalampasigan. Ang mga puso ay tumayo. Okay, what's up ulit sa inyo mga campers? At nandito na tayo sa Olongapo. Binabaybay natin tong ano, yung zigzag. Babaan tayo ng Pasubik na to eh. Ganda oh, putang ina. Grabe. Nagpagas na ako doon sa baba bago pumasok ng Olongapo City. And well, surprisingly yung fuel consumption natin ngayon medyo tipid. 42.9 kilometer per liter. Time check, it's talaga ba? 10:20 na ng umaga. So 2 hours and 22 minutes pa yung estimated travel time pa natin hanggang Cab Sitio Tangal. Left the weight behind, city lights fading in the rearview side. Dust on my shoes, sky open wide. Every mile feels like a breath I couldn't find. No deadlines, no ticking time, just a road and a restless mind. Learning how to slow it down, let the silence make a sound. Okay, what's up sa inyo guys? So, ito nakapag-setup na kami ng aming mga tent and nakapag-late lunch na rin. Tangin ang gulo ng buko. So, hindi pa ako nag-setup ng canopy kasi hindi ko alam kung dapat pa bang mag-setup ng canopy. Pero most likely mamaya makapag-decide ako. Medyo pagod lang. So, yun. Papahinga muna ako saglit tapos balik ako. Hey, what's up? Tignan nyo to. Tignan nyo to. Boom!
Oh, inang ganda, di ba? Sunset. Ay. Sarap yung ganito. Duyan-duyan lang, di ba? So, ito yung setup natin. Ganda yung dalawang lovebirds. John and Patrick. So, enjoy lang ako ng sunset dito. Si OBR papunta pa lang. Dura mga 7, 8, mga ganun. Dito na sila. So, yeah. Balik ako. Hi! Good evening. So, ito, nagluluto na kami ng dinner. So, ulam ko ay lapu-lapu. Kayo, tol, anong ulam niyo dyan? Magellan. Lapu-lapu sa'yo. Oh. Magellan sa amin. Putang ina, bangus. Zenny! So, ganito kadilim dito. Yan. Ba? Yan, so luluto lang kami tapos dinner. Tapos itutuloy na namin yung inom. So, Okay, dito muna ako. babush. Aray, 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 aray. Wala ka siyang alon din. Taas ng alon din. Tulo na kasi. Wala gawa. Paano mo nalaman? Yun kita namin yung sandbar kanina. Wala gawa ilan? Pinuntahan natin dati. Oh. Eh? Yung nag-monkey-monkey ka, di ba? Di ba nandun tayo sa pinakadulo ng island, may parang ano pa, parko. May maliit na bangka, nag-picture pa tayo doon. Wala gawa. Kasi Almeria, hindi ka naman nag-island hopping sa Batangas eh. Hi. It's day 2. So hindi pa ako ngayon lang ako nakapag-video. It's, I think, mga past 4 PM na. Napasarap yung inom kagabi. Tapos, wala lang. Enjoy lang din yung kami nandito. Enjoy the view, enjoy yung dagat. Yun yung company. Yeah. Tapos nag-try ako mag-fishing kanina. Wala kami nahuli. So medyo madami ng tao dito. Ngayon may dumating parang isang grupo yun tol, no? Kanina. So yan. So Lucas, back to reality. Kung aso di makawala. And Sa duyan. re-evaluate na naman kami kung anong kulang sa Aming camp. sa aming camping gears, camping set, AKA post-camping reality. post-camping realizations. And one thing na na-realize namin, kailangan namin ng solar panel for power station kasi yeah, hindi rin niya kayang parang electric fan lang, no? Split pan nga lang. Sinaksak o yung ginamit doon like overnight. Kaya na umaga parang mga nasa 28%. Ang ginagawa mo? Parang 28% na lang siya. So, we'll see. We'll see. Nagalit yung aso, di siya makaalis dun sa duyan. Anyway, lublob muna kami dito. Bye. Good morning. It's day 3 dito sa Camp Sichutangal. Matangin ang ingin ng mga bata sa labas. Bad trip.
ayun, pauwi na kami. Dito lang kami sa may, saan to? Sa nursing. San Narciso. Sa mga bilihan ng mga mangga. It's 12:46 ng hapon. Tagal-tagal pa yung biyahe namin. Diyan muna kaya. Okay, so ito medyo malayo-layo pa nga yung biyahe namin. So, baka dito ko na lang din siguro tapusin tong vlog. I don't know kung kailan ko siya ma-upload. Para try kong mag-edit mamaya. We'll see how it goes. Pero yun, hanggang dito na lang muna siguro. Always, kung di pa kayo naka-subscribe, subscribe na kayo, follow nyo ako sa socials. Nidmar lang ulit sa TikTok, Nidmar Motovlog sa Facebook. IG, hindi ko alam eh. Pero yeah, basta nag-upload naman ako sa mga kung saan. So, hanggang sa muli. This is Nidmar Motovlog. Until our next camp, paalam campers.